Sila magkakasamang tatlo, si Yuki, si Hachi at saka ito si Boton. Meron naman kaming camera sa loob kaya kita namin kung ano mga ginagawa nila mo. Kulit minsan makita mo tulog, di ba? Tulog, tulog, kakain, tutulog. What's up mga kabayan, kamusta kayo dyan? So, Tuesday at kakawas lang namin ngayon. So, dito pa kami sa company, naghantay lang kami ng alas 6. So, 2 minutes na lang. So, napaganda nga pala ng panahon yung araw na to. Talagang summer na, wala na mapigil. Sana laging ganyan na lang yung yung panahon at para masayang tingnan. So, yun mga kabayan, nandito na nga tayo sa sakyan and then pauwi na nga tayo. Bali, hindi na tayo dadaan ng store. At ano nga pala, update nga pala ngayon sa sa gas. So tumaas na naman uli siya na 1 cents. So bali $2.01 na pala yung ngayon, yung gas. So grabe na talaga. Sobrang taas na. So alas tayo, drive tayo din. Siyempre, kwentuhan tayo. Let's go! So kamusta naman mga kababayan yung araw nyo ngayon? So kung sa akin naman ay okay lang naman. So tamang trabaho lang. Hindi masyado pagod ngayon kasi mahaba yung kinakat namin ngayon. So yung ginagawa nga pala namin dito ay yung trailer, live bottom na truck. Yan. So tamang trabaho lang. Huwag masyado magpapakapagod sa trabaho. Siyempre yung katawan lang yung natin, napuhunan lang natin dito sa sa ibang bansa. Kailangan mo lang talaga basta kung mo lang yung trabaho mo ng tama, huwag mong pabayaan yung ginagawa mo para hindi ka rin mapagalitan ng supervisor mo yung nakakataas sa'yo, di ba? So ang schedule nga pala namin mga kababayan sa na trabaho, regular talaga ay 7 to 5 ng Monday to Thursday. Pero ako napasok ng 6:30 to 6. Bali overtime na yun until Sabado na yun. Pero ang kawas 6:30 to 6 hanggang Thursday. Then Friday 6:30 to 4. And then Saturday 6 to 12. Kaya medyo maganda schedule, tsaka hindi masyado mahigpit doon sa company namin. Kung tatanungin nyo kung anong pangalan company namin, Trout River Industry. Yan. Gusto nyo i-search sa Facebook, sa Google, sa YouTube, meron din sila doon. So syempre bago nga pala sa aking channel, sana naman please subscribe naman. Syempre kasama rin like para mas maganda. Dahil ko sinasabi na bago pa ako sa dito sa channel ko sa YouTube, kung mapapansin nyo talaga napakante pa ng subscriber natin. Pero sana suportahan nyo kahit ganito ako mag-vlog kasi nga hindi pa tayo masyado sanay. Sana maano pa tayo ma-improve. Tsaka minsan bihira rin tayo mag-upload ng long form video dahil nga busy tayo sa trabaho, tapos pag may ginagawa sa bahay, tsaka sa isang sa FB page ko na doon lagi rin ako nag-upload ng mga video. Baka pwede nyo rin supportahan yung yung FB page ko na Kuya Dance TV, tsaka sa Facebook din ko na Dennis Pamalayan. Pero okay lang kahit hindi, wala nang problema doon. Basta kahit dito lang okay lang din. Mas maganda dito sa YouTube. Sana supportahan nyo. Pero kung hindi, okay lang din naman. So yung mga nandito nga pala sa Canada, kamusta kayo dyan? Siyempre lalo sa ating mga OFW, ng mga masisipag at mga bayani ng ating bansa. Siyempre so dito nga pala sa Canada, sa sa lugar ko, bali probinsya, siguro napakit ko na uli rin dati. Probinsya talaga. Pero okay naman yung pamumuhay namin dito. Hindi masyadong magastos, malayo sa mga bilihin. Sakto lang din, may mga nabibili din mga
tindahan at sa grocery, gano'n. Tapos yung mula trabaho hanggang bahay ay almost 30 minutes nga palang drive sa amin. Tapos ito na nga, maganda na nga ang panahon, sana talagang ano na, tuloy-tuloy na. Kaso pagkaganto ng mga sa summer, kalimitan din naman na ulan. Pagkaganto mga sa summer, nakaraan ulan, weekend, tapos ewan ko lang itong ano na to, week na to kung ulan pa, sana hindi na. Para may magawa ako sa labas kasi ang dami ko pang gagawin sa labas. Paglilinis pa ako ng loob ng barn, kailangan ko pang dapat itapon na itapon. Tapos pinagagawa pa sa akin yung asawa ko na plant box. Pero mga lang, wala ako lupa. Hanap tayo ng ano, makukuha na ng lupa. Pero kung kahit may makuha na naman lupa, problema naman, wala akong sasakyan. Ayoko naman gamitin yung ba kasi nakakaawa naman yung ba kung yun ang sasakyan natin. Pero pwede naman tayo manghiram ng ulit sa hinihiraman natin na puti. Sa mga magtatanong nga pala, ilang taon ako dito sa Canada, magpo 14 years na po pala ako dito sa Canada. Then this year medyo excited ako dahil magbabakasyon kami ng Pilipinas. So after 2 years nga ba? O 3 years. O 2 years nga. Kasi 2023 kami umuwi noon pala. Pero biglaan yun. Kasi nakasakit nga yung airpod ko. Tapos ngayon lang uli. Dahil magbe-birthday naman ang anak ko, 18th birthday niya. So doon namin gaganapin. So although siyempre dumoble din yung gastos kasi sa halip na kung halimbawa dito ka maghahanda, yung pangbabayad mo ng ticket, sana dito na lang, di ba? Pero siyempre iba pa rin yung nasa ano, nasa sarili natin bansa na or lugar na doon ka magdiriwang ba? Naroon yung mga kamag-anak mo, pamilya mo, di ba? Masaya doon. So balak namin gawin sa ano, sa resort. Yun ang balak namin. So inaayos pa lang namin lahat kung ano yung dapat ayusin doon para may mga naman doon, may mga natulong, may kontak naman doon. Sana maging ano, maayos lahat, walang aberya, lalo na pag-uwi namin at first time namin dumaan ng US. Doon kami maglili-over. I think 10-12 hours yata kami doon maglili-over, medyo matagal-tagal. So first time namin doon. So ito nga pala mga kababayan yung lugar namin dito sa Canada. So malapit na tayo. I think almost 3 minutes na lang nasa bahay na tayo. So yan, talagang makikita nyo naman na talagang probinsya. Halos puno yung makikita mo. Madalang lang yung bahay dito sa lugar namin. Yan o, diba? Tsaka napakaluwag ng daan pati rito. Mapapasin nyo, malalayo din yung yung kapitbahay. Kapitbahay o malalayo. Kaya talagang makikita mo yung probinsya dito. Parang nasa ano lang din, alam mo nasa Pilipinas ka lang din. And then so after 25 minutes natin pagdadrive mula company hanggang bahay, so andito na nga pala tayo sa aming bahay, sa ating munting bahay. Yan. So yan yung ating barn, yan yung ating bulan, yan yung ating bahay. Yan pala yung tsura ng bahay ko. Yan. At ito yung sasakyan ng anak ko. At yun ang ating, siyempre, mini farm, di ba? So yun mga kabayan, nandito na tayo sa ating bahay. Kakarating lang. So medyo mahangin-hangin dito sa aming lugar. Kasi medyo dulo nga to. Saka malapit kami sa dagat. Almost 3 to 5 minutes drive, I think. Nasa dagat na kami. Medyo nagkukuligar na yung damo. So baka itong week magtabas na tayo ng damo. So magpapatuka lang tayo ng manok at saka mag-harvest tayo. Ewan ko lang kung nakapag-harvest na yung asawa ko. So titignan natin. At siyempre titignan natin yung ating mga alagang aso. At ito nga, kakarating nga rin lang na aking asawa. Hindi ko lang kung saan galing. Yan. Alam ko galing sa pagpasok pero nakarating na yan kanina. Pero hindi ko lang kung saan ang galing. Hindi nagpaalam sa akin. Ewan ko kung saan galing yan.
Ayun no? Mahilig siya lagi magbaking. Galing niya magbaking, no? Aba. Saan galing? Ha? Saan ka galing? Ha? Alis ka ng alis, di ka nagpapaalam. Ha? Ito nga pala yung ating mga alaga, makukulit. O yan o. Dahil pagka may taong dumating, laging tinatangay ni Hachi yung mga tsinelas dyan. Kasi excited. At yun nga pala si Boton, no? Bagong gupit yung si Boton. Ay Boton! At kasi okay, ito yung kanyang trono. Pag kami laging nakalagay na bag dito sa counter. Yan. Yan lagi na pesto. Ano Yuki? Ano? Ano Yuki? Ito Boton. Kamusta naman ang Boton? Ha? Kamusta naman ang Boton? Ang Boton niya. Kamusta naman ang Boton? Ha? Hachi. Magaling na yung sugat mo? Magaling na sugat ng Hachi? Magaling na sugat ng Hachi namin? Ha? Pakis! Kabotan, ano kinakain mo? Kumakain ka ng pakwan? Kumakain ng pakwan ng aming bibi? Kumakain ng pakwan ng aming ano? Boton? Saan galing ang pakwan? Ha? Saan galing ang pakwan? Ha? Kinakain si Boton ng ano? Kinakain si Boton ng pakwan. Sa'yo kay? Bakit ano mo sa trono niya eh? Alex daddy. So yun mga kababayan, may dala naman natin ating basket ng pang-harvest ng itlog. Tsaka siyempre meron din tayong pakain nilang ano, na extra. Ika nga, yung mga kanin-kanin na pagkain, mga bahaw. So, sure na ating manok. Ayan, ating mga manok na makukulit. Ayan ang mga nagagawa na, mga gutom na. Oh. Yan, nalaglag pa yung isang tubigan. Social nila, may french tsaka kanin yan. Ang ating mga manok. Ito yung ating patuka sa manok nga pala mga kabayan. Papakita natin. Ayan o. Kakunti na. Kakunti na patuka natin sa manok. Hindi, meron pa. Meron pa ako sa baldean dito. So abot pa yan ng itong week. So, itong week bibili ulit tayo ng isang sakong patuka. Ito yung ginawa nating ano, bagong patuka nila. Dati ay yung nasa balde, pero ito na siya ngayon. Eh, medyo siguro itong week o next week magdadakot ulit tayo ng ipot nila. Ayaw nating itlog. Ano pa? Kalat-kalat yung itlog natin. Ay, itlog ng malak pala. So yun nga pala itsura. Medyo magulo pa yung ano, yung ibang gamit niya kasi hindi pa naayos. At ito yung ating mga ipot ng manok. Ang dami na, no? Ilalagay natin doon sa ginawa kong bed. Tawag dito sa frame sa garden. Alam mo ito kung tawag. Siyempre mag-harvest na tayo ng ating itlog. Itlog natin. So nakaraan kakunting itlog nila. Nakakuha ko lagi ng 12, 10. Bali 14 sila. Kulang pa lagi ng dalawa yung ano, yung itlog. Hindi ko lang kung bakit. Hindi ko lang kung sino yung hindi nangitlog sa kanila. So ngayon hindi ko alam kung ilan uli yung itlog. So yun mga kababayan, tapos na tayo mag-harvest ng ating itlog. So naka 12 ulit tayong itlog ngayong araw na to. Ay, hindi ko lang kung bakit kulang yung itlog nila. Hindi ko lang kung dahil basa panahon, dahil nagbago o ano. And then ito nga pala mga kababayan yung ginawa ko nung Saturday. Itong plant box nga pala. Plant box nga pala tawag dyan, nakalimutan ko. Yan, plant box, dalawa yung nagawa ko dyan. So tatam na namin, siyempre ng gulay. Ito yung, kasi yung dating taniman namin. Ito. Yan, meron nga pala tayo dyan 4 na puno ng ubas. Ito yung sili, ito yung ay eggplant. Ito ay yung nakaraan kamatis. Tapos yan, dami nating sibuyas na tanim mo.
nagtutubuan na. So dati may nakatanim din diyang mga nakatanim dati dito. Kamatis din. Tsaka pipino na andyan. So ngayon dyan natin ilalagay yung pananim natin ngayong year na to. Ang problema, maghanap muna ako ng paglalagyan dyan ng lalagyan ng lupa. So may pataba naman tayo yung mga ipot na andyan. So ito nga pala yung yung ating lugar, ating munting bahay na andyan. At yun yung sakyan ng asawa ko, akit sa anak ko. At si Boton nandun. Boton! Ang gagawin mo dyan? Ha? Ang gagawin mo dyan, Boton? Ay, si Boton, di mo napakita namin, Boton. Napakakulit. Saan ka punta? Ha? Saan punta, Boton? Siyempre, kasama natin si Boton. Maghapon niya sa loob ng bahay. Ngayon na nakalabas. Pagka umaga, bago kami umalis, siyempre, pinapaihim muna yan. Kung siya ay mapapapupup. Yun, ganun. Then, sa hapon ulit labas niyan. Sila magkakasamang tatlo, si Yuki, si Hachi, at saka ito, si Boton. Meron naman kaming camera sa loob, kaya kita namin kung ano mga ginagawa nila mo. Kulit, minsan makita mo, tulog, di ba? Tulog, kakain, tutulog. Siyempre, ito nga pala yung alaga ko, si Hachi. Hachi, hey, kumusta? Kish. Nakakung kasi siya kasi meron siyang hotspot. Meron siya sa dalawang paa, tsaka sa may tiyan. Pero at least ngayon medyo nagaling-galing na, hindi ko napapakita. Baka maanot pa tayo sa ating video. So, yun lang mga kabayan. Medyo nalamig-lamig na ngayong gabi. So, sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe din sa akin channel. Ingat lagi kayo, lalo sa ating mga OFW. Salute!